Salamat sa Panginoon. Tawagin po natin yung choir para awitan ng Panginoon.
offering kay Lord. Ibig sabihin, yung kamay ng Lord sa buhay natin ay hindi nawawala. Sa dami namin pagkukulang sa Diyos, yung kamay ng Diyos laging nandyan sa atin. Kaya patuloy po tayo. Tawagin din natin yung mag-special number. Quartet po ito. Naawitan po nila yung Panginoon. Sa Panginoon po ang papuri, sa atin po yung mensahe ng awitin. Amen. Hey mom, sing. Sing. On. Blessed morning po sa bawat isa. Ako po kami apat para sa Panginoon. Amen. Amen.
isa. I have decided, ibig sabihin ng resolve ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoon. Ako sana po sa bawat isa po sa atin, patuloy tayong sumunod sa Diyos. Hindi mo kailangan maging perfect para sumunod sa Diyos kasi hindi naman po tayo magiging perfect talaga. Sana huwag natin maging mindset na tsaka na ako susunod sa Diyos pag ayos na yung buhay ko. Kasi ang mag-ayos talaga po ng buhay ng tao natin ay ang Diyos po. Kaya salamat sa Panginoon. Sana po walang tigilan sa paglilingkod po sa Panginoon. Pastor Sunny po ay nasa Pampanga ba? Nasa Pampanga po siya. Nasa Bulacan. Nasa Bulacan po siya. Doon po siya nagbabahagi ng salita ng Diyos. Gaya ng buhay ni Pastor. May sakit pero patuloy naglilingkod sa Diyos. Sana po maging hamon sa atin na kahit anong mangyari, maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya tayo po yung mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ready na po ba kayo? Tatlong sumagot, salamat. Nalaglag na. Sige po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 4. Pero ang title po ng mensahe natin sa umagang ito, Unity is Strength. Ang pagkakaisa po ay kalakasan. Maraming magagawa pagka tayo po ay nagkakaisa. Hindi lang sa church, kundi sa pamilya, sa laro, kahit sa mga games, kailangan nagkakaisa. Ibig sabihin may kanya-kanyang parte sa bawat pamilya, sa bawat game, sa laro, sa bawat sige, baba niyo na lang muna. Baba niyo na lang po muna. Mamaya na lang natin ayusin para makapag-focus tayo sa salita ng Diyos. Nadi-distract kasi ito mabilis. Sige po, tayo po yung mag-aaral. Ready na po ba kayo? Amen! Mabilis lang po ito. Ibig ko lang po sabihin, sa bawat pamilya, laro, o kahit sa simbahan, sinasabi dito sa binasa natin, importante yung nagkakaisa. Naniniwala po ba kayo doon? So kahit sa isang laro sa basketball, hindi lahat scorer. Dapat may nagdidepensa din. Meron din tiga-rebound, may shooter. Ibig sabihin, kung ano yung parte mo, ay yung gawin mo. Hindi po pwedeng lahat ikaw. Kasi walang ganon, mahirap. Ganon din po sa pamilya. Dapat nagkakaisa yung mag-asawa. At ganoon din yung mga anak. Nagkakaisa sila kasi ayun yung lakas. At sa simbahan din po, ganoon. Dapat nagkakaisa po tayo. At lagi po natin tatandaan, wala pong perfectong simbahan. Kung ba't po tayo nasa church? Kasi hindi po tayo perfect. Kahit sa ospital po, wala pumupunta doon na walang sakit. Ang pumupunta sa ospital, yung may sakit. Kasi pag pumunta ka ng hospital na wala kang sakit, pauuwiin ka. Alam niyo kung ba't tayo pumupunta sa church? Dahil hindi naman tayo perfect. Kasi nakakagawa tayo ng kasalanan, kailangan natin ng kagalingan na nanggagaling sa Diyos. Amen po? Wala pa yata akong kausap. Pwede po kayong sumagot. Para maganda. Pwede po sumagot, pwede. Para alam po nagre-response po kayo. Pag di kayo nag-amen, tatagalan po ito. Ayoko kung nakatingin lang kayo. That mag-amen. Amen? Kasi importante yung nag-amen, alam mo nandyan para kayo, nakikinig kayo. At maganda rin yung nag-amen para pag inaantok yung katabi mo, pag nag-amen ka, gising siya. Amen! At huwag ka naman mag-amen na natutugma din siya. Kasi pag nag-amen ka, talagang nakikinig ka nun. Kasi yung sinasabi nung nagsasalita, talagang sinusubaybayan mo. Kasi amen ka lang ng amen, sinasabihin ko, mapunta tayo in prayer, no? Amen! Hindi na ako pwede gano'n. Dapat naka-focus. Importante siya. Ibig ko lang po sabihin, unity is strength. Kalakasan po yan. Meron bago yun. May gusto lang ako panood po sa inyo. Tignan niyo po ito. Mabilis lang na video clip. Sige po. Ako po, napanood nyo na ito.
It is harder to travel in groups. Ay sana po tawag dito, may makuha niyo po ba yung pagkakaisa nila? Mabuti pa yun, mabuti pa sila nagkakaisa, yung tao hindi. Ano po, ibig ko lang sabihin, sa isang pamilya, isang laro, kaya may mga coach, at sa simbahan, dapat nagkakaisa. Ano, may nangunguna dapat. At yung nangunguna, hindi laging malakas din. Ano, kaya nga tawag dito sa Body of Christ na pag-aaralan po natin, yung binasa po natin kanina, babasahin ko lang po sa inyo sa Tagalog. Ano po, sinabi po dito sa 2 Corinthians chapter 12. Ano po, sinabi dito sa verse 14. Ano, lalakaw na po tayo sa ila for the sake of time. Sana po ay matuloy tayo makinig. Ang katawan ay binubuo sa maraming bahagi at hindi isa-isang bahagi lamang. Sa verse 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako ang kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ngayong ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging ang mga bahaging kailangan, ang mga bahagi ng katawan ay inaakala nating hindi gaano kapuri-puri, pinag-uulan ng higit ng pagpapahalaga. Ang mga bahagi hindi likas na maganda, asyang nating higit na pinapahalagahan. Ano, susundan niyo po? Okay. Nasusundan niyo po. Mabasahin ko lang po, unawain po natin. And then sinabi pa dito, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung ang pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo. At sa bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia. Ibig ko lang po sabihin, sa bawat parte ng katawan ay importante. Amen? Amen. Wala pong parte ng katawan natin na hindi importante. Lahat importante po yan. Nilagay ni Lord yan yung ganitong itsura natin kasi importante lahat. Amen. Walang hindi importante na sasabihin ng tenga sa mata, hindi ko kailangan ng mata. At sasabihin ng mata, hindi ko kailangan ng bibig. At sasabihin ng bibig, hindi ko kailangan ng kamay. Lahat importante. At sinabi dito, kung sino na yung mahina sa katawan, dapat ay yung gayong tinutulungan. Binibigyan ng pahalaga. Ano po? Ibig ko lang po sabihin, pinapaalalanan po tayo ng Diyos na yung parte ng katawan natin, an example ng Diyos, importante siya. Walang sasabihin hindi importante. At kahit sa pamilya, walang hindi importante. At sa mga magulang dyan, alam natin yung mga anak natin, mahihina sila. Pag nagkakamali ba yung anak ninyo? Tinatakwil na ninyo? Di ba hindi? Mas minamahal nga ng magulang yung anak pagka palagi nagkakamali eh. Tama po ba? Tama, kasi kailangan niya ng pagmamahal, kailangan niya ng tulong. Ano po? Ganun din po sa simbahan at sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano po? Na dapat ang bawat isa ay importante po sa atin. Ano po? Hindi ba kayo nagtataka tawag dito? Yung tawag dito, itsura natin, ganyan. Ang ganda ng pagkakagawa ni Lord, no? Na may kilay ka. Importante may kilay, amen? Amen. Para kayo wala kayong kilay, mahirap yun. Diba? Yung iba nga, kakakilay nila, naubos na eh. Diba, dinodrawingan niya, pinapaganda. Importante yan kasi pagka pinagpawisan ka, pag wala kang kilay, diretso sa mata. Ano po? Ibig ko lang sabihin, tawag dito, dahil may ilong tayo. Salamat, dahil may ilong, amen? Importante yan. Ano? Kasi pag wala kang ilong, mahirap yun. Hindi ka makahinga yan.
Di ba yung ilong mo tawag dito, nakabaliktad. Pag umulan, lunod ka. Di ba? Ibig sabihin, kahit yung kuko, ano ba yung parang parte ng, yung kuko natin, importante, yung kuko? Naku, grabe nga yung mga ladies pag nakikita ko magkuko eh. Di ba? Alagang-alaga yan eh. Di ba? Ibig ko lang po sabihin, pinapaalalahan tayo ng Diyos. Sa bawat parte ng katawan natin, importante siya. Ganoon din po sa simbahan. May kanya-kanya tayong gampanin. Ano? Merong parte na kamay, masuran yung kamay. Ano po, ayun po yung pag-aaralan natin. Ano po, ayun po yung sinabi dito sa team. Ibig sabihin sa letter T, together. E, everyone. A, achieves. And M, more. Kasi pagka ang team nagkaisa, marami po tayong magagawa. Amen? Amen. Sa isang pamilya na nagkakasundo, nagkakaisa, maraming magagawa yun, malakas yun. Hindi mabubuwag yung pamilya na nagkakaisa sila. Ano, ganoon din po sa simbahan. Hindi po mabubuwag ang simbahan na nagkakaisa. At alam niyo po, gusto ni Satan na sirain ang pamilya. Kaya ang gusto niya sirain. Kasi pag nasira yung pamilya, nagkahiwalay na yung magulang, yung mag-asawa, ay hirap na. Ganoon din po sa simbahan, gustong sirain ng kaaway ito. Kaya po sa bawat isa sa atin, ang pinapaalala ng Diyos, dapat marunong tayo umintindi, magmahal. Bakit? Kasi yung katawan natin hindi laging malakas. Tama? Hindi laging malakas yung katawan natin, kaya nga nangihina ito eh. Ibig sabihin, pag may nangihina, apektado tayo. Hindi yung pag may tawag dito, nakagawa siya ng mali, ang saya-saya mo. Ano? Pagka yung isang tao, tawag dito, pagka nalalayo na sa Diyos, masaya ka, hindi po tayo gano'n. Pagka sa kapatiran, nagkakamali siya, ganun yung ginagawa niya. Hindi po masaya yun. Ibig ko sabihin, pagka isang tao may sakit siya, dapat na tinutulungan yun eh. Di ba sa pamilya ganun? Kung may sakit sa ganito, tulungan natin. Lahat ng pwedeng itulong, binibigay eh. E tayo po, magkakapatid po tayo dito. Ibig ko lang po sabihin sa bawat isa sa amin, pagka merong nagkakamali, sana tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Ang mahirap, chinichismis pa natin yung pamilya natin. Ganun po ba sa pamilya? Pagka may problema, chinichismis mo sa iba? Parang kakaibang pamilya naman yun. Alam mo ba yung pamilya namin ganito? Wala pong ganung pamilya kasi ang pamilya, sinasabi ng Bible, nagtutulungan yan. Kasi hindi araw-araw malakas po tayo. Ano po? At lagi po tayo magkakamali. Bakit nasa katawang tao tayo eh? Isa lang po ang perfect sa mundo, ang Diyos. Ibig ko lang sabihin, sa bawat isa po sa ating paalala ng Diyos, sa tuwing may mahina, nalalayo sa Diyos, may sakit, sana tulungan siya. Sana sasabihin natin, ano kayong pwede natin itulong sa Kanya? Kasi pagka ang isang parte ng katawan, may masakit dyan, apektado lahat. Tama? Pag masakit yung tawag ko, braso mo, masakit yung braso ko dito, kakabuhat, ano po, apektado lahat eh. Hindi ako makakilos na pagka yung ngipin, o sabihin natin yung ngipin, hindi importante ngipin, importante. Pag masakit ang ngipin, apektado lahat, hindi ka makatulog. Ibig ko lang po sabihin, bawat isa po sa atin importante. Amen? Amen. Kaya tignan niyo po yung katabi niyo. Hindi mo po, tignan niyo po yung katabi niyo, hindi mo kaaway yan. Ano po, importante po yan. Bakit? Kasi pamilya po tayo. Ano po, iisa po tayo kay Kristo. Kaya sana po sa bawat isa sa atin, tayo magkaisa. Ano po, at ang nagkakaisa, maraming nagagawa. Amen? Hindi po lahat kay pastor. Ganoon din sa mga magulang, hindi lahat sila gagawa ng gawaing bahay. Ganoon din yung mga anak, tumutulong kayo sa magulang. Tama? Oh, yung ibang mga anak, ayaw mag-amen ha. Oo, hindi lahat sa tatay, hindi lahat sa nanay, kundi yung mga anak kikilos din. Ano po? Ibig ko na sabihin, dapat nagkakaisa. Meron akong kinuha dito. Walis tingting. Ano po? Itong walis tingting na ito, pag nagwalis ka dyan, matagal ito, makalinis ng dumi. Ano? Kasi isa eh. Ibig sabihin, pagkaisa ka lang mahirap, kasi sinabi ng Bible, 2 is better than 1. Pagka yung isa nadapa, matutulungan siya. Kasi yung iba sa atin, pag nadapa, niyuyurakan pa eh, huhusgahan pa eh. Parang hindi ka rin naman nadapa minsan sa buhay mo. Parang ang dati kung makapanghusga tayo, parang hindi tayo nakagawa ng kasalanan. Sana pag may nadapa, tutulungan natin. Kasi po yun yung tinutulong ng Bible. Pagka isa ka lang, mahirap. Walang tutulong sa'yo, walang nabubuhay sa
sa sarili niya lang. Amen po? Kailangan mo ng kasama. Ano po, mababaliw ka pag mag-isa ka lang. Ano po, nakakabaliw. Pag nagsasalita ka na mag-isa, mahirap. Kaya pagka ito, may kulang wala po ako dito. Pagka ganito naman karami, makakawalis na ito. Medyo mabilis na ito, marami na magagawa ito. Ano po, pag syempre bakit? Marami lang po yan eh. Ano po, ibig ko lang po sabihin, paalala po sa atin ng Diyos, tayo po ay pamilya. Sana pag may nanghihina, tulungan. Sana pagka may nalalayo sa Diyos, parang ganito na yung buhay niya, bumabalik siya sa buhay niya, sana matulungan po siya. Kahit kami po, kailangan namin ng tulong. Ano po, bakit tao din po kami? Ano po, ibig ko lang po sabihin sa bawat pamilya, nagkakaisa siya. Amen po. What does God requires from His church? Ano ba yung gusto ni Lord sa kanyang church? Tayo po ang church. Ano po ang kailangan natin gawin? Ano ba? Ano po? Sinabi dito, God wants our presence in the church. Ibig ko lang po sabihin, sa isang simbahan, kailangan ka. Okay? Nagigets niyo po? Sa bawat parte ng katawan, importante po ang bawat isa sa atin. Kailangan nandun ka. Ano po? Parang ang hirap naman, gusto mong may puntahan, tas ayaw ng paa mo. Kasi ibig ko lang po sabihin, sa bawat parte natin, kailangan kasama. Iisa tayo. Ano? Dahil tawag dito, kaming pastor ang nilagay dito ni Lord. Kung merong sinabi si pastor, gagawin natin. Pagtutulungan natin. Ganoon din sa pamilya, pag may sinabi yung magulang, dapat nagagawa. Pagtutulungan, hindi lang magulang. Ano po, ibig ko lang po sabihin, yung presensya mo, importante. Okay? Importante ka. Ano? Kung ano yung parte mo sa gawain ng Diyos, importante yan. Kung mo sasabihin hindi, ano? Sana huwag natin sasabihin tawag dito, hindi ka naman importante sa church, huwag ka na. Hindi po ganun. Importante po yung presensya natin. Hindi lang yan. Our presence as blessings. Kasi yung presensya mo, blessing. Amen? Sabihin nyo nga po sa atin, blessing ka. Sana naririnig yan sa atin eh. Sa totoo lang. Kailan nyo binanggit sa kaibigan ninyo, sa asawa mo, sa anak mo, na anak, blessing ka. Mahal, blessing ka sa akin. Kapatid, blessing ka sa akin. O puro salitang hindi na magaganda yung nababanggit nyo. Ayoko na sa'yo, yung mga ganyan. Kasi po yung presensya natin, blessing po yan. Hindi po pwedeng hindi magigdan. Ang tignan natin sa bawat isang blessing. Kasi pagka hindi mo tignan yung blessing na yung pamilya mo hindi blessing, mahirap yan. Parang sinabi mo, hindi maganda yung kamay ko, wala nang kwenta to. Hindi po ba? Kasi yung parte ng katawan natin, importante. Pinapaganda mo nga yan eh. Ganon din daw po sa church. Ibig sabihin, sa bawat isa sa atin, may pagkukulang man siya, may kahinaan man siya, hindi mo tawag dito, gano'n man yung kalalagayan niya, importante siya. Amen. Wala pong hindi importante dito. Nagpapa-importante, marami. Pero importante po tayo sa Diyos. Amen? Amen. Lagi niyo po tatandaan, sa church po tayo, managkaisa po tayo, marami po tayong magagawa sa Diyos. Ano po? Kaya ayan po yan. You may not believe it, but your presence encourage us. Hindi lang yan, God wants our presence in the church. God wants our participation in church. Kailangan, tawag dito, ang isang bahagi ng katawan dapat nagpa-participate, nagpa-function. Amen. Kasi pag wala ng function yung katawan mo, sa parte ng katawan mo, ano po tawag doon? Baldado na. Ano po, halimbawa, yung kamay mo, hindi na nagana. Baldado na yun, wala ng function yun. Ang dapat gawin doon, tanggalin na. Kasi pabigat na lang eh. Ano po? Halimbawa, yung mata, hindi na nagana. May pakinabang pa ba? Wala na. O kahit yung mga yung mga daliri, hindi na gumagana, wala nang function. Pag hindi siya nagpa-function, wala na siyang silbi. Ano po? Ang sa church po, na pagka tayo po hindi nagpa-function, sayang. Ano po, hindi tayo nagagamit. Ibig ko lang po sabihin, kung ikaw yung sa church bibig, dapat gamitin mo yan. Hindi pang marites ng hindi magaganda. Sana ang lumalabas sa bibig, magaganda. Amen? Amen. Kung bibig ka, dapat umawit ka kay Lord. Amen. Kasi hindi naman lahat maganda boses. Ano? Na talaga merong hindi talaga maganda boses ako. Marunong lang ako pero hindi maganda boses ko. Hindi ako para doon.
Kasi hindi naman yun yung parte ko eh. Hindi kasi pwede lahat parte mo. Ano po? Kung hindi ka naman tidig, huwag ka dun. Kung bibig ka, awit ka sa Lord. Pwede kang mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Eh, pwede mong gawin. O kung yung tawag dito, ikaw naman kamay, kaya mong tumulong. May mga ministry tayo, may mga children ministry tayo. Aabutin mo yung mga kabataan na yan. Kasi yung mga bata, pag wala sila sa Diyos, hindi po mapapaayos ang buhay. Ano, kung ikaw yung kamay, tulong ka. Ano ba pwede mo matulong din sa mga bata na yan? Anong pinapakain natin dyan? Tulong tayo. Ano po? Dapat nagpa-function. Kung ikaw yung mata, dapat mag-function din. Kung ang matatawag dito, nakikita mo yung sana wag pangit. Kasi yung iba, pwede mong gamitin siya sa pangit o sa maganda eh. Diba? Ano ba naman yung church dyan sa Parola? Ang liit. Kasi lang aircon. Diba? Kung ang mata mo, ikita mo puro kapangitan, ganyan yung nakikita. Ano ba naman yung mga young people dyan? Sa church yan, ganyan yan. Pero paglabas niya, balik dating buhay yan. Ang pangit na nakikita, no? Kasi pastor dyan, ganyan yung buhay niyan. Ano po? Pero pagka dito natin, gagawin natin, pang maganda, ay ang ganda ng buhay. Hindi perfect yan, pero naglilingkod dyan sa Diyos. Amen. Sana gano'n. Ano tawag dito? Kahit ganyan na si kapatid, blessing yan. Sana yung nakikita ng mata natin, puro kagandahan. Kung bakit hindi natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo? Kasi yung nakikita natin, puro kapangitan. Puro kapangitan sa isang tao. Sa dinami ng ginawa niyang kabutihan, pangit yung nakita mo. Diba? Ang daming ginawang tama, isang mali niya lang, yun, minusgahan mo na siya. Diba? Hindi po maganda yun. Bakit? Kasi tayo parte ng katawan. Sana yung mata natin, gamitin natin sa pangangailangan, sa ikagaganda ng gawain ng Diyos. Amen? Amen. Parang kulang sa church namin yung ano ah. Ano ba yung kulang sa church namin? Kulang ng ganito. Sana ganun yung nakikita. Ano man pwede ko matulong dyan sa church? Ano? Para maging blessing naman ako. Ano? O ano ba yung pwede gawin pa dito sa church? Drawingan natin para gumanda. Di ba ito, ganda po ng design, di ba? Di ba sila po yung nag-design yan? Di ba kaya po may yung added po kami dito? Pag